una sa lahat. Amounting to 1.3 billion pesos. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. May screenshots, palitan ng mensahe ni Pangulong Marcos at ng isa pang opisyal tungkol sa manoy kickback sa budget insertions, nakita raw ni Congressman Antonio Tino. Rolls-Royce with payong, isa sa mga luxury car ng mag-asawang Diskaya na ibenta na sa halagang 29 million pesos. Deadma sa China, mga opisyal ng Kalayaan Islands, hindi alintana ang travel ban. Tuloy ang isabong. Senator Raffy Tulfo, sinabon ng PNP at NBI sa manoy naglipa na pa ring online sabong kahit matagal na itong pinagbawal. Kahit binasura na ng Kamara mga impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan ang Makabayan Bloc na may malakas na ebidensyang magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang ebidensya na nag-uugnay kay PBBM sa flood control projects? Nakita nga raw mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung umano'y screenshots ng mga palitan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Mula umano December 2024 hanggang July 2025 yung record ng communication na ito at may tugon daw yung Pangulo dun sa pagtanggap nga ng delivery ng 8 billion pesos. May detalyado pa raw na computation ng pinaggastosan ng mga ito, kabilang nga yung gastos para sa umano doon sa dating or midterm elections. Kasama na rin daw sa screenshots yung hindi umano'y pangunahing gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Tulad din ng TV ads, pambayad nga doon sa isang foreign poster na ginamit umanong election consultant. Gayon din yung umanong 68 million pesos talent fee para sa isang performer. Pakinggan natin ito pahayag ni Congressman Lino. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? At Marian, sinabi ba ni Tino kung kanino at paano niya nakuha ang impormasyon na iyan? Jiggy, kinumpirma ni Tino na isa sa kanyang source ng mga screenshot na ito ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Kinumpirma rin ni Caloocan Representative Ege Erice na nakita nga niya kay Leviste yung kopya ng mga komunikasyon. Pero nung hingin nga natin ng kopya kay Tino, sabi niya kay Leviste na lang daw ito hingin. Sa social media post naman ni Leviste, sinabi niyang lalabas ang ebidensya sa kickback sa tamang panahon. Nang matanong naman kung kailan nga itong tamang panahon, sagot ni Leviste, darating ito kapag yung may mga alam daw tungkol sa mga maanumalyang proyekto at kung sino yung nakatanggap ng kickbacks ay handa ng magsalita. Kaugnay nito, Jiggy, hinamon nga ng Makabayan Bloc yung Ombudsman at yung Kongreso na imbestigahan ang umano'y mga ebidensyang ito ng kickbacks. Pinag-aaralan din daw ng Makabayan na paghahain ng kaso sa mga sangkot sa umano'y kickback scheme. Narito ang pahayag nila. Kabataan Party List Representative Rinico. Po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Included po dito ang mga Bersamin, for example, DBM Secretary Pagdanganan, DepEd Yusek Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH Yusek Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. At Marian, ano ang pahayag ng palasyo tungkol sa bintang na ito ng Makabayan Bloc?
Jiggy, pinabulaanan naman ng Malacanang itong ang aligasyon. Hindi na rin daw bago yung mga pang-iintriga sa Pangulo ng mga nais siyang patalsikin sa pwesto. Sa ngayon, abala lang daw ang Pangulo na tumutok sa mga isyong pang-ekonomiya. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Bumueltang ilang senador laban sa Chinese Embassy matapos itong tawaging political stunt ang resolusyon ng Senado para kondenahin ang pahayag ng mga opisyal ng China. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, ano naging tugon ng mga senador dito sa bagong pahayag ng Chinese Embassy? Jiggy, wala raw karapatan ang Chinese Embassy na patahimikin ang Senado. Yan ang buwelta ng ilang senador laban sa embahada matapos itong titulan ang resolusyon na kumukondena sa mga opisyal ng Chinese Embassy na umatake sa mga opisyal ng Pilipinas. Para kay Senator Erwin Tulfo na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat respetuhin ng Chinese Embassy ang batas ng Pilipinas. Karapatan din daw ng Senado na maglabas ng resolusyon o ng kanilang posisyon sa mga isyong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan ang issue sa West Philippine Sea. Pinagtanggol din ni Senator Erwin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at malinaw raw na may karapatan si Tariela na magsalita lalo't isa siya sa mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ipapaubayan na raw ni Senator Erwin sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-ugnayan sa embahada ng China. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin. Ba't namin sila papakinggan? Sino ba sila? We know they're, as a matter of fact, sana naisip din po nila na they're visitors here in our country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Jiggy, para naman kay Senate President Tito Soto, halatang gusto lang daw silang patahimikin ng Chinese Embassy. Patuloy naman daw ang pambabastos ng opisyal ng embahada laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Dagdag pa ni Soto, respect begets respect. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, lehitimo ang Senate preso kahit 1 milyon pa raw ang pahayag nila laban dito. Constitutional duty rin daw nila ito. At giit naman ni Senator Kiko Pangilinan, ang undiplomatic at magaspang na tugon ng embahada sa resolusyon ay patunay lang na bully ang China at wala itong respeto sa international law. Inuulit lang daw nila ang panawagan nila sa Department of Foreign Affairs na gawin ang nararapat na diplomatic measures para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas. Jiggy. At may Ramon, anong sabi ng DFA sa pinakabagong pahayag na ito ng Chinese Embassy? Jiggy, nanawagan ang DFA sa Chinese Embassy na maging kalmado sa mga pahayag nito. Binibigyan naman daw ng importansya ng Pilipinas ang makulugang debate sa foreign counterparts nito. Yun nga lang, dapat daw ay mahinahon at profesional ang mga embahada dito. Pakinggan natin ang pahayag ng DFA. We urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mermon Reyes live mula sa Senado. Tumaas ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong November 2025. Base sa pinakahuling survey ng SWS, 54% ng mga Pilipino ang satisfied o kontento sa performance ni VP Sara. 26% naman ang hindi kontento at 18% ang hindi makapagbigay ng pasya. Katumbas yan ng positive 28 na net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ito ng 6 percentage points kumpara sa positive 22 net satisfaction rating niya noong September 2025. Si VP Sara nakakuha ng pinakamataas na net satisfaction rating sa 4 na opisyal sa survey. Sinundan siya ni Senate President Tito Soto na may positive 16 net satisfaction rating. Positive 9% naman kay Chief Justice Alexander Resmundo at positive 5 kay House Speaker Bogie D. Una nang nilabas noong nakarang linggo ang neutral net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa negative 3. Tinanong ang 1,200 na adult respondents mula sa buong bansa para sa survey na ito na ginawa noong November 24 to 30, 2025. Sa gitna yan ng magkakasunod na protesta laban sa korupsyon. Susunod, isabong buhay na buhay pa rin daw kahit matagal nang pinagbawal ng Administrasyong Marcos. At Willie Revillame kasama sa mga bidder ng mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bumuwelta ang mga opisyal ng Kalayaan Island sa Palawan o ang tinaguriang Kalayaan 16 sa pinataw na travel ban ng China laban sa kanila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong sagot ng Kalayaan 16 kaugnay sa travel ban sa China? Sige, hindi raw sila apektado sa travel ban ng China o pagbabawal sa kanilang tumuntong sa kanilang teritoryo. Anila, wala rin naman silang balak pumunta doon, kabilang na nga dyan yung Macau at Hong Kong. Yan ang buwelta ni Kalayaan Palawan Mayor Bert Del Mundo laban sa travel ban ng China. Ipinataw ng China ang travel ban matapos ideklarang persona non grata sa Kalayaan Island Group si Chinese Ambassador Jing Chuen at noong 2023 nga si Chinese Ambassador Wang Shilian. Ayon sa alkalde, hindi na nila ikinabigla ang desisyon ng China. Dagdag naman ni Vice Mayor Maurice Albayda, tila ang China pa ang apektado dito sa resolusyon ng maliit na bayan ng Kalayaan. Patunay daw yan na walang malaking nakakapuwing. Narito ang kanilang mga pahayag. By the statement na nirelease po ng Chinese Embassy Manila, ay talagang mas pinagtibay nito yung pagkilala nila sa ating pong bayan sa West Philippine Sea. Ay wala rin po akong plano talaga. Hindi minsan na magpaplano na mag-isita sa kanilang teritoryo. Mas gusto yung pagmamasyal sa Pilipinas. At Gio, may panawagan ba mga opisyal ng Kalayaan Island sa ating pamahalaan, partikular sa Kongreso? Oo, Jiggy, kanina nanawagan yung mga lokal na opisyal ng Kalayaan sa Palawan na magkaisa, lalo na yung mga senador sa pagsulong ng iisang layunin. Suportado yan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anya, dapat maging maingat ang mga senador sa kanilang aksyon at lalo na sa mga opinyon nila na baka makasama pa ito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Carpio. Those who take their oath of office, they say they will defend the Philippine Constitution. And in the Philippine Constitution, the territory is there. So if you're a government official, you should be careful because you have taken an oath to defend the Constitution. Gio, ano ang reaksyon ng ating gobyerno sa travel ban ng China? Jiggy, simulan ko muna sa Department of Foreign Affairs o DFA. Bagaman may karapatan naman daw ang isang bansa na magpasya kung sino ang papapasukin sa kanilang teritoryo, ipinunto ng DFA na ang ganitong hakbang kahit na legal ay hindi nakakatulong sa pagpapalalim ng tiwala at ugnayan na parehong ipinangako ng Pilipinas at China. Para naman sa palasyo, desisyon at pulisiya umano ng China ang travel ban. Pero may pasaring si Palace Press Officer Claire Castro sa China. Narito at pakinggan natin. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Napakinggan natin yung panig ng DFA ng palasyo. Ngayon naman, aminado si Chinese Ambassador Jing Chuen na may mga ingay o noise umanong nagpapalaganap ng maling naratibo at nag-uudyok ng komprontasyon habang umuusad ang kooperasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kaya mas mabuti raw na mag-usap at paigtingin ang dialogo. Pakinggan naman natin ang pahayag ng Chinese Ambassador. We cannot allow those misinformation to mislead the public or undermine bilateral relations. One way, one may easily win a confrontation with a smaller neighbor, but you hurt your relations with the neighbor for a long, long time. That's why Chinese side always advocates dialogue. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Sa mga kakapanood lang sa atin sa Free TV at online, inyong napakinggan si Chinese Ambassador Jing Chuen.
Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles mula sa TV5 Media Center. Naging maingat ang palasyo sa pagtugon sa mga tanong tungkol sa tumitinding bangayan pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baizan. Julie, ano ang sinasabi ng Malacanang tungkol sa isyong ito? Jiggy, naging sentro ng mga tanong sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sagutan ng mga senador at ilang opisyal ng Embahada ng China. Pero matindi man ang word war nila, ang palasyo maingat at diplomatiko ang mga pahayag. Iginagalang daw ng Malacanang ang kalayaan ng magkabilang panig na magpahayag ng sentimiento. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo, firm but diplomatic po. At Julie, anong tugon ng Malacanang sa mungkahi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio tungkol sa paghahain ng arbitration case laban sa China? Jiggy, sa ngayon hindi pa raw napag-uusapan kung ano ang magiging opinyon dyan sa sosyon ni dating Associate Justice Antonio Carpio. Hindi pa rin daw na ipararating kay Undersecretary Claire Castro kung ano nga ang opinyon at magiging opisyal na tugon ng Malacanang o ng pamahalaan tungkol dito. Ipinauubaya nga rin daw nila ang issue sa Department of Foreign Affairs. Pakinggan ulit natin si Undersecretary Castro. President says that we have a firm stance on our position with regard to our rights and interests over our own territory and over the West Philippine Sea. So, I will just, again, the details will be given by Secretary Tess Lazaro. I will not make any other or rather further comment on that. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Julie Baiza live mula sa TV5 Media Center. Namamayagpag pa rin ang isabong sa bansa sa kabila ng pagbabawal sa operasyon nito. Yan ang kinagalit ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, saang lugar daw nag-ooperate ang mga isabong na ito? Ako, Gigi, sa gitna ng pagdinig ng Senado kanina, kaugnay nga sa mga panukala laban sa online gambling, naglabas ng resibo si Senator Raffy Tulfo kung saan pinakita niya yung live streaming ng isabong na nangyayari sa Central Luzon kasabay ng hearing ng Senado na antay sa online gambling, di ba? So, pinagtataka ng mga senador, teka muna, bakit nangyayari pa rin at nag-ooperate pa rin itong mga isabong na ito kahit pa matagal nang ipinagbawal yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kaya si Senator Raffy Tulfo, isinumbat niya sa PNP yung tungkol sa 1.3 billion pesos na Intel funds kung nalulusutan din naman yung anti-cybercrime group nila ng mga nag-ooperate pa rin na isabong hanggang ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Jiggy, pakinggan natin. 1.3 billion pesos. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? So, syempre, Jiggy, nagpaliwanag yung PNP-ACG, at ayon sa kanila, hindi naman sila unaware. In fact, alam nila yung tungkol sa nangyayari nga na pag-ooperate pa rin ng ilang mga illegal na online sabong. Kaya daw nireport na nila yan sa CICC o yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. So, syempre, yung CICC, pinasagot din sila. Sabi naman ng CICC ay na-take down na nila yung mga sites na yan ng online sabong o isabong. Pero ang problema, mabilis daw kasi yung mga operators ng isabong na mag-create ng panibagong online account. So, ang sinasabi dyan ni Senator Raffy Tulfo, kung nag-create ng panibagong online account, di habulin nyo at i-take down nyo rin. So, narito yung bahagi ng exchanges pagdating dun sa hearing kayo. Napakinggan natin to, Jiggy. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But, No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to.
Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem. Tinimbre na ro sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo. Kayo sa PNP, meron pa nga dyan, nagtutongis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo. Pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Huwag na ho tayo magbula-bulang. Kanina hindi nyo masagot. Hindi po sa natatakot. Naareglo po yung inyong mga chiefs of police. Naareglo po yung inyong mga regional director. Kaya hindi po mapasara. Jiggy, sa gitna nung sabong, pananabong malala na inabot ng mga ahensya na yan ay pinagmalaki ng PNP-ACG kanina na mula noong 2022 up to the present, meron ng mahigit 7,000 daw na online sabong ang napatake down na nila. Pero alam mo, Jiggy, minaliit yan ni Senator Raffy Tulfo kasi mukhang ang napapatake down lang naman daw ng mga ahensyang ito yung mga maliliit at pipitsugin na mga online o yung mga e-sabong. Pero yung mga malalaking operator, patuloy pa rin talaga na nasasalihan, patuloy pa rin yung live streaming nila, gaya nga ng pinakita ni Senator Tulfo. So, nag-ooperate pa rin sila. Ang talaga lang daw natitake down, yung maliliit lang na operators. Jiggy. At may sino raw nasa likod nitong isabong na ito na nagpapatuloy pa rin? Nako, Jiggy, inisa-isa ni Senator Raffy Tulfo lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa pagpapatake down ng isabong. Tinanong niya yung NBI, CICC, PNP-ACG, DICT. Lahat sila sabi hindi nila alam kung sino daw yung personalidad sa likod ng mga malalaking isabong na yan. So sa Senator Tulfo, derechahan ng pinangalanan kung sino-sino yung ayon daw sa kanyang source ay nasa likod ng mga isabong na nag-ooperate hanggang sa ngayon. Pakinggan natin itong si Senator Raffy Tulfo. Galing sa kaibigan kong barbero, ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Itong kay Bernos sa Pineda, hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Tama ba ako? If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind. Jiggy, wala pang tugon si Pineda at si Bernos dyan sa mga pagsisiwalat na yan ni Senator Raffy Tulfo. Pero ang hamon ni Senator Tulfo doon sa mga ahensya na responsable sa pagtitake down ng isabong, i-take down lahat, maliit man o malaki yung operator niyan para ipakita daw sa taong bayan na unang-una, hindi sila takot, pangalawa, hindi sila kaibigan, lalo na ng mga politiko na nasa likod daw ng mga isabong na yan. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menlos Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Rolls-Royce sa mag-asawang Diskayan may kasamang payong binili na may-ari ng Igrot Stone Kingdom sa Baguio. At dating Sendor Cynthia Villar nagpaliwanag kaugnay sa nakaalitan niyang mga security guard sa Las Piñas. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May bago ng may-ari ng kontrobersyal na sasakyang Rolls-Royce sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, magkano ito naibenta at sino nakabili? O Jiggy, naibenta na nga itong kontrobersyal na luxury vehicle ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang nakabili at nag-iisang bidder nito ay ang founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom mula Baguio na si Pio Velasco. Lampas 29 million pesos yung itinakdang floor price ng Bureau of Customs para sa naturang luxury vehicle at 1,000 piso lamang o mahigit 1,000 pesos lamang yung idinagdag ng naturang bidder para dyan. At dahil maalala natin, naging kontrobersyal itong naturang luxury car dahil nabili nga raw ito o binili ng mag-asawang Diskaya dahil sa freebie o kasama nga nitong payong.
Ayon kay Velasco, pangarap daw talaga ng tatay niya na magkaroon ng ganitong uri ng luxury car. Pero bukod dito, nangihinayang daw siya sakaling sirain na lamang ang Rolls-Royce na nag-ungkat nga raw ng flood control scandal kung sakaling walang makakabili dito mula sa ginagawang bidding. Narito ang kanyang pahayag. Our first purpose is to save it from eventual destruction if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Mono yung ibang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, ano nang nangyari dito? Hindi pa rin naibenta, Jiggy. Actually, bukod kay Velasco, may dalawa pa na naging registered bidders na nakapagsumite ng mga dokumento at nakapagbayad ng registration fees. Kabilang dyan ang TV host na si Willie Revillame. Yun nga lang, hindi sila nakarating sa itinakdang oras ng bidding, kaya naman itinuloy na yung auction kahit wala sila. Kaya yung Rolls-Royce lamang ang nabenta o naisubasta mula sa ginawang bidding ng Bureau of Customs out of 10 luxury vehicles for today. Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa TV5 Media Center. Magkakaroon na ng Part 3 ang trillion peso march o malawakang protesta na sinimulan ng nakarang taon. Makikilahok dito ang iba't ibang grupo kabilang ang akbayan, miyembro ng simbahan, mga kabataan, martial law veterans, makaanak ng EJK victims at iba pang organisasyon. Isasabay ito sa pag-alaala sa 40th anniversary ng EDSA Revolution sa February 25. Magsisimula aktibidad sa isang prayer march sa EDSA Shrine alas 7 ng umaga na susundan ng programa sa People Power Monument alas 3 ng hapon. Pinapanawagan sa kilos protesta ang pagbuwag sa political dynasty at pagsugpo sa korupsyon. Susunod, pagsasara ng ilang kalsada sa Quezon City nagdulot ng matinding traffic. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Apektadong trapiko sa Katipunan Street sa isang bahagi ng Quezon City sa gitna ng pagtatayo ng bagong kalsada doon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, kumusta ang usad ng sasakyan dyan ngayon? Jiggy, sa ngayon ay napakaluwag ng daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Mindanao Avenue. Both yung papunta doon sa may General Luis at yung papunta dito sa Mindanao Avenue Toll Plaza. Pero alam mo, kagabi ay katakot-takot na traffic ang dinanas ng mga residente na malapit dito sa bahaging ito ng Quezon City, Caloocan at Valenzuela. May isinara kasing kalsada dito para magbigay daan sa pagpapagawa nitong NLEX C5 North Link Project. So ang isinarang bahagi ay itong bahagi ng Lucaria. Actually, napakaikli lamang nitong bahaging ito ng kalye na isinara. Kasi dito sa part na ito tatawid yung elevated toll road na magmumula dito sa Mindanao Avenue Toll Plaza papunta doon sa Quirino Highway dyan sa bandang Novaliches. Pero alam mo, itong kalyeng ito ay ginagawa kasi itong shortcut ng mga nanggagaling dyan siguro sa North Avenue tsaka Tandang Sora. At kung sila ay papunta dyan sa Novaliches proper at doon sa North Caloocan, ay dito sila dumadaan. So dahil sarado itong kalyeng ito, ay dito sila dumadaan sa bahaging ito ng Mindanao Avenue at kakanan na lang sila doon sa dulo sa General Luis, kaya medyo nag-traffic. At yung mga galing naman doon sa North Caloocan at Novaliches, dito rin ang daan nila papunta dito sa Mindanao Avenue. Jiggy. At Gerard, anong ginagawa ng mga otoridad para maibsan tuwing magbibigat ang daloy ng trapiko dyan sa may area na yan? Jiggy, nagpatawag na nga ng meeting kanina itong head ng Public Safety and Traffic Management Division
ng Caloocan dahil mukhang napuruhan yung mga taga Caloocan dahil malaking bahagi pala nitong General Luis ay nasakupan ng Caloocan. Ang sinabi ng nitong opisyal ng Caloocan, hindi raw nasabihan sila at yung lokal na pamahalaan ng Valenzuela tungkol dito sa project nito. Kaya medyo nagkagulatan din tungkol dito sa nangyaring traffic kagabi. Inamin naman daw ng contractor ng project na medyo nagkulang nga sila sa information dissemination. Kaya nga hindi rin masyadong informed lang publiko. At ang isa pa, Jiggy, ay mukhang hindi rin daw nakompleto yung pagre-recruit nitong contractor ng mga traffic enforcers. Kaya tama yung sinasabi ng mga netizens kagabi na nagkokomento tungkol dito sa insidenteng ito na kung hindi kulang ay halos walang traffic enforcer na nagmamando ng traffic dito kagabi. Pakinggan natin ang opisyal ng Caloocan. May problema sila sa recruitment dahil marami yatang hindi pumasa or kukunti pa yung nag-a-apply sa kanila. So ang sabi namin, sana kung ganun pala, hindi muna natin isinara. Di ba? Nandito naman ang local government, ang Caloocan, willing naman kami tumulong sa kanila. Kaya lang, hindi nga lang kami na-informed kaya nagkabiglaan din. Jiggy, ang naging resolusyon ng meeting na ito kaninang umaga ay bale, ang sabi raw nila magkaroon na lamang muna ng stop and go scheme dito sa Lucaria. Pero kanina nang sinilip natin yung area, ay sinabi ng mga traffic enforcer doon na nag-clearing lang sila ngayon at baka later tonight, siguro mga bandang hating gabi na ito matatapos, ay tuluyan ang bubuksan itong kalyeng ito at bukas ito for 1 week or hanggang makapag-comply itong contractor dito sa requirements. Alam mo, Jiggy, maganda tong project na to actually, kahit medyo hindi nga lang maganda yung naging karanasan ng mga kapatid natin kagabi. Itong project na kasi ito ay kalahati pa lang ito ng buong project. So yung segment na nandito ngayon ay mula dito sa Mindanao Avenue Toll Plaza hanggang dyan sa Quirino Highway dyan sa Novaliches. Pero yung buong project ay mula dito sa Mindanao Avenue hanggang doon sa may Katipunan, sa dulo ng C5. So yung biyahe mula dito sa Mindanao Avenue papuntang Commonwealth, kaya ng 10 minutes mula sa kasalukuyang inaabot ng 30 minutes. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Ang pangulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Nagpaliwanag si dating Senador Cynthia Villar kaugnay sa viral video kung saan nakaalitan niya mga security guard ng isang subdivision sa Las Piñas City. Nagsimula raw ang insidente nang maglagay ng no U-turn sign at bollard sa harap ng bahay ni Villar nang walang abiso o konsultasyon mula sa Homeowner Association. Imbis raw na makapag-usap, may mga nag-trespass daw sa property ni Villar. May mga kumuha raw ng video ng pangyayari at pinakalat online. Dahil dito, lumala raw ang trapiko sa lugar na nagdulot ng perwisyo sa mga residente at motorista. Nagdulot rin daw ito ng pag-aalala sa seguridad sa lugar at property damage. Wala pang payag ang pamunuan ng subdivision. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.